Yo, entropy here. Sideline ka mag-uukay. Mahilig ka din ba mag-uukay? Tara, sama ka sa exciting part. Medyo delayed na tayo sa upload. Okay trip pa to nung last week ng June. And bali yung dalawang jersey na lang kinuha ko. Siyempre, nabenta na natin yan. A few moments later. Kung saan na naman kami nalikat ni Nilo. Pero wala talaga this week. Ganun talaga. Minsan madami, minsan wala. The next day. Grotto spots. Ito lang nakita kong mabisa. Real 3 vibes na short, kaso may butas. Tapos parang manipis yung tela. Wala namang ibang issue pero di ko na kinuha. Tapos chinek ko sa Robinsons kung new arrival na, kaso wala pa. On the way home, may naspatan pa akong mga HQR na JC. Kumuha ko ng ilan, mga 7 din siguro. Tapos nabenta ko na lahat. Dineclare ko naman na HQR, pero di na ako umulit. Kasi nagpo-promote ako ng sustainability ng ukay-ukay, tapos magbebenta ako ng HQR. Di ba napaka-hypocrite? The next day. Kinabukasan, chinek ulit sa grotto, pero wala pa din. A few moments later. Pasok muna tayo sa opisina. Swerte talaga kasi may main source of income pa din ako. And work from home setup kami, tapos minsan lang mag-RTO. Kaya merong free time para sa side hustle. The next day. Bakbakan na ulit. Formang photographer sa Luneta lang ah. Eto, medyo lumayo muna tayo at nagrebisa sa Caloocan. Sa maikling panahon ko dito sa business, I realized na mas ginagalingan mo maghanap ng item, mas madali mabenta. Ganun talaga. Dapat marunong ka sumabay sa trend. Kahit saan naman, hindi ka tatagal pag di ka consistent. Puro jacket pinagkukuha ko kasi tag-ulan. Final selection natin. Check natin ito mga. 90 each. Flex na natin habang nag-check for issues. Ito, Columbia Windbreaker. Goods na goods. Available pa yan. Etong Pikachu di ko kinuha. Tapos ito, pink na Windbreaker. Parang brand new. Uniqlo, plain na black hoodie. May konting fur lang sa loob. Timberlands na waterproof kaso may issues. Hindi ko naman sure kung mabenta kaya konti lang din kinuha ko. So another Uniqlo. Cos and Peanuts collab. Maayos pa sa relasyon nyo. Siyempre, after nyo mag-select, huwag nyo iyon yung items at inyong ibalik. The next day. A few moments later. Ito mga nakuha natin sa bakbakan. Solid nito. Nike hoodie na Barcelona. Complete tags pa. At may bakit. Ito TNF at Gore-Tex na collab. Pang bundok at sobrang lamig na lugar ata nito. Ayan, kompleto naman sa resibo at sobrang solid ng detalye niya. Another football garment. Size 2XL to. Tapos alam mo ba girl na Dickies? Alam mo ba girl? Bali wala pala akong kinuha kasi 350 raw sa t-shirt tapos 450 pesos sa jackets. What? What the fuck? The next day.
Shoutout mga selector. A few moments later. Ito, paldo na naman tayo sa jersey kasi nasa kabilang arrival yung iba. Huwag nyo kakalimutan mag final selection para sa ukayan pa lang makita nyo na kung may issue yung item. Check out na tayo, bale 4 kinuha natin. Hindi ko na flex kasi nabenta na rin lahat. Sheesh! Earnings update lang muna tayo guys for June. Bale, ang total na nagastos natin is 14,130 pesos. At ang total earnings natin is 15,560 pesos. So, ang total net natin is 1,430 pesos lang. Grabe, no? Ang dami ko nabibenta pero yan lang yung kinita ko sa buong buwan. Sobrang dami ko din kasi bumili. Pero ganun talaga. At least consistent na tayo kumikita monthly and weekly nakapag-ukay tayo. Tapos marami rin tayo napapasaya pag nakakabenta tayo ng item kasi mura lang din natin binibenta. Bali, ang total items na nabili natin is 80 items and yung 6 dyan is miscellaneous or iba-ibang gastos gaya ng parking, gas, at mga gamit sa live selling. And ang nabenta lang natin is 43 items, 28 doon is sa TikTok live selling. Siyempre, number 1 pa rin yung jersey with a total of 28 items sold. And nakabenta rin tayo ng konting shoes, may isang shoes, saka konting jackets. So, ayun po magbebenta kayo guys, at least 3 times nung puhunan para kahit kalahati lang nung mga items yung mabenta nyo, may tubo pa din kayo. Yun lang for this episode guys. Maraming salamat kung bumabot ka sa part na to. And abangan nyo lang yung next episode. Try ko bumawi this week. Madami tayong bagong jerseys at bagong spots. Meron din tayong bagong source kung saan naka-hook up tayo ng Carhartt. Sheesh! Ayan. Shoutout Boss Matt. Sa next episode na lang natin yan isama. And try ko rin magpa-giveaway ng worth 500 na item pag umabot tayo ng 500 subscribers. So, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe. Yung ibang items na post ko na, yung iba hindi pa. So, follow nyo lang ako sa TikTok and sa Carousel. Pero, nawala na tayo ng basket sa TikTok. So, wala na muna tayong COD. Pero, benta-benta pa rin tayo. Bawasan na lang natin siguro yung mga shipping fee. Ayun nga lang, kailangan cash G ready na. Pero, meron naman ako mga repeat buyer at maganda naman yung credibility natin sa TikTok. So, hopefully, makabenta pa rin tayo doon. So, ayun lang for this episode. I hope nag-enjoy kayo or meron man lang kayo natutunan. Let me know in the comments what you think of this video. Again, maraming salamat sa nanonood, bumibili, at bentahan nyo ako guys ng mura kasi minsan wala na rin talaga makuha sa ukayan. Hindi naman ako low baller. Hindi, actually low baller ako. Pero syempre, marunong naman ako rumispeto. Hindi ako nag-PPM sa mga seller at nang lolobol. So, kung may ibebenta kayo sa akin, expect na mababa yung presyong gusto ko. Kasi syempre, reseller din ako. Pero isang tawad lang, hindi ko kayo kukulitin. Syempre, respeto pa rin sa seller, guys. Kung hindi tayo magkasundo sa price sa isang usap, edi hindi, diba? Ganun lang. So ayun guys, huwag kayo masyado mang lowball, respeto sa seller, and as much as possible, be honest to your buyers. Kung ano ba yung issue ng items nyo, kung off ba yan or legit. Kung HQR nyo binili, i-declare nyo na HQR. Kung di kayo sure, i-declare nyo na hindi kayo sure. At kung sure kayo na legit, make sure na pinalegit check nyo rin sa EPA. Ayun lang, and as always, embrace the chaos. Tingin lang tayo.